Ayo, bekas dia nga minsan to namo tag subli nga. Achikabu. Achikabu. Ay. Pinagsabali ti kulay na. Pinakloroksan. Oo. Ay, sos. Oo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayaw mo dito sa kwarto? Ayaw mo? Ay, sus. Nag-iinarte na yan, guys. Nag-iinarte na yan, oh. Toy, come. Come, mama. Oo na, alis na tayo mamaya lang. Mamaya lang, wait lang natin si papa mo. Ah! Ay, tut. Come. Oh, chuchu. Oh, chuchu. Ay, sus. Ay, sus. Pantangap dirwara? Oo. No. Hangar kamu. Ay, tut. Hello guys, andito na naman kami ni Bibi sa labas. At habang andito kami nagpapaaraw at nagpapahangin kasi hindi naman kasi maaraw. Balikan muna natin yung tanong ko nung last episode niya. Bakit nga ba risky yung mga RH negative blood na mga babae na mga anak? Kasi babae lang naman yung nanganak. Ano ba kayo? Ganito kasi yun. Yung RH negative po na blood kasi is mahirap po hanapin. Lalo na po yung O tsaka ay yung B tsaka EB. Pero sa magandang balita, yung AB kasi pwede siyang madonitan ng any negative. Pero yung B, yung ang makakapag-donate lang sa kanya is O tsaka B. Tas yung O naman, dapat lang makadonate sa kanya is O. Kahit maraming O na negative pero mahirap pong hanapin. Tas ako po kasi is RH negative AB po. AB po yung blood type ko, AB negative. Pero nahirapan pa din po akong humanap ng donor kasi yung negative blood lang po na hahanapin mo is mahirap na. Dito po sa amin is 5 katao lang yung merong negative blood dito sa Ilocos Sur na nakita namin ni Daddy sa listaan na nagdo-donate na before. So yung iba pa namatay na, tas ilan na lang yung natitira. Sa kabutihang palad, nung nanganak ako, may isang nurse na nag-work sa isang hospital na O negative siya. Tas siya yung naging backup ko nung nanganak ako. Pero hindi ko siya nagamit kasi sa kabutiang palad, salamat sa Diyos, kasi hindi ako na yun yung madaming dugo na nawala, gano'n. Wait lang, parang umulan. Alis muna kami ni Baby, mamaya ko na lang itutuloy yung spleen ko. Yun nga guys, yung negative pa lang na dugo is mahirap na siyang hanapin. Kaya what's more, pag yung blood type mo pa is B negative, O, mahirap siya. Nagpapasalamat na lang ako na AB yung
AB negative yung blood ko is pwede kahit anong negative. Pero yun nga, mahirap pa rin. Kasi hindi lang yun kung bakit ang risky. Kasi once kasi na naghalo yung dugo mo tsaka yung dugo ng baby mo, kung RH positive yung dugo mo tas ikaw is RH negative na mama, pwedeng pwede kang magkaroon ng ano tawag dun? May term kasi siya dun magkakaroon ng antibodies o magkakaroon ka ng antibodies tas maapektuhan yung susunod mong baby. O di kaya yung baby mo mismo pag nagdugo ka sa habang hindi ka pa nanganak, example, hindi mo pa kabuwanan tas nagdugo ka tas naghalo yung dugo mo tas hindi mo alam na RH negative ka pala tas hindi ka na naturukan ng gamot na Rugam o hindi kaya is Proclon, yun magkakaroon ng risk sa baby mo. Pwede siyang magkaroon ng deformities o di kaya magiging stillbirth na ayaw naman natin na mayroong mangyari sa baby natin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, kay Lord, kasi hindi ko alam na negative blood pala ako, pero alam ko na AB ako, AB blood type. Pero nung bata-bata pa kasi ako, nung nagpa blood typing ako, nakalimutan ko na negative pala ako, tas risky pala pag negative ka. Yun lang guys. Kaya ito, buti na lang talaga walang nangyari sa amin ni baby. Tas financially mayroon naman kami nung panahon na yun kasi nakapagbenta kami ng alaga namin baboy. Buti na lang talaga na hindi namin yun winaldas sa ibang bagay. Kasi pag ginamit namin yung pera na yun para pambili ng motor sana o di kaya or kahit ano, wala akong nagamit kasi mahal din yung mahal din yung gamot na ituturok sa'yo pagkatapos mong manak, yung Rugam or Roclon. Kaya sa next pregnancy ko dapat naka-plan na kami kasi before may panganak si baby dapat matuturukan ako, dapat dun ako sa hospital magpa-check up kasi dati sa RHU lang ako nagpapa-check up. Tapos nagpapa-laboratory, ano tawag yun? Nagpapa-ultrasound lang ako every semester. First trimester ko, second trimester, tsaka third trimester. Pero nung third trimester ako, 3 beses ata ako nagpa-ultrasound para ma-monitor si baby kasi 40 weeks hindi pa kasi ako naglilibor, walang sign of labor kasi kahit nung 39, 32 weeks wala. Hanggang 41 weeks wala talaga akong sign of labor. Kaya ayun, tumakbo na kami sa hospital. Tapos ni-refer kami na magpa-admit na kasi baka makatai si baby. Thanks God talaga kasi walang masamang nangyari sa amin mag-ina. Tapos financially pre-provide naman ni Lord. Yun lang guys. Naiyak talaga ako. Pagpasensyahan nyo na kung magulo ako mag-explain kasi ganito pala pag nanganak ka na or kapapanganak mo lang. Kahit nung buntis ako, may nag-iba talaga. Yung tawag na, makakalimutin ka. Ganun. Nararattle yung tawag dito? Nararattle yung words mo, ganun. Hindi kaya ngayon hindi ko may process ko ano ba talaga yung sasabihin ko, ganun. Kaya pagpasensyahan nyo na ako guys. At salamat sa panonood. Yun lang pinto namin sa ngayon. Bye! Say bye!
Bye! Nagpapahanin lang kami. Bye! Ganun lang guys. Hello baby! I love you! I love you! Look at the camera. Oh! Who's that? Who's that baby? Ay sus! Hindi mo buko. Mahangin kasi dito kaya gusto namin magtumambay dito. Ba! Tapos maganda yung view. Inulit ko na naman. Maganda ang view. Tapos mahangin. Perfect. Ka naman, baby. Baby ko. Ay sus! Totoo yung sinasabi ni mama, no? Achikabu! 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 Ba! Achikabu! 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 Guys, basta po any blood na negative is hindi po pwedeng masalina ng positive. Isa yun ang tandaan nyo. Kaya yung mga mamis dyan na negative, pag nabuntis kayo is dapat lagi kayong magpa-check up. Tapos pag nadugo kayo, ganon, dinugo kayo, takbo na agad yan sa hospital para ma-injectan kayo ng Rogam or Roklon kasi risky ni si baby doon. At yung susunod mong baby kasi magkakaroon ka ng antibodies. Aatakin ng dugo mo yung susunod mong baby pag nagkaroon ka na ng antibodies. Promise guys. Hindi naman natin alam kung dinugo ka hindi na ano tawag dun? Hindi na nasalinan yung dugo mo ng any positive na dugo. Kasi yung ibang mom, sinasabi nila na RH negative sila, pero hindi naman sila naturukan ng any Rogam or Roklon, pero okay pa din yung mga sumunod nilang baby. Which is swerte nila kasi hindi naman lahat ganun yung sitwasyon na hindi naman natin alam kasi kung ang tawag doon, kung lahok ba yung dugo na RH positive ni baby sa'yo o hindi kapag nanganak ka, kasi hindi mo naman ma-determine doon, diba? Pero for precautions lang talaga dapat magpa-inject ka na magpa-inject ka pagkatapos ng mga anak, kasi hindi talaga lahat is siniswerte na ganoon. Kasi may mga nanganak dati kasi yung nung wala pang mga ganoon is karamihan nagkakaroon ng deformities yung mga sumusunod nilang mga baby. Kaya madaming cases na ganoon. Kaya nga nabuo yung vaccine na Rogam tsaka Roklon. Tinatawag na Roklon na ngayon yung iba. Iwan ko kung kwan, pero sa tingin ko Roklon kasi yung naturok sa akin which is 12,000 isang turok yun. Which is okay naman kami ni baby at healthy si baby. Pero kung yung may mga nanay dyan na hindi naman nagpaturok is okay pa din yung mga sumusunod nilang mga baby. Swerte nyo talaga. Pero pag nanay ka nga which is katulad ko, pag nanay ka na talaga, hindi mo na iisipin yung pera.
Huwag mo lang isipin yung gastos. Ang isipin mo, yung magiging kaligtasan ng baby mo, kasi hindi mo naman talaga alam kung paano kung yun nga, nagkaroon ka ng antibodies, paano? Diba? Magsisisi ka sa uli, hindi mo naman na pwede yun gawin. Kasi 74 hours 74 hours dapat naturukan ka na pagkatapos mo ng anak, o kung nadugo ka pag buntis ka, ganun siya naka-risky. Dapat 74 hours naturukan ka na, dahil kung hindi, magkakaroon ka ng antibodies kung lalahukan yung dugo mo ng any positive blood, kung RH negative blood ka. Yun lang po. Yun lang mga mami, sa susunod ulit. Bye!